Magandang araw, Malacanang Press Corps. No one is left behind. Walang mag-aaral ang maiiwan kahit na may pinagdaan ng krisis o sakuna. Isang araw bago magbukas ang pasukan, tinupok ng sunog ang ilang bahagi ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ang isang classroom na nasira ay isa ng malaking kawalan. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Education Secretary Sani Angara ang nasabing eskwelahan para personal na makita ang laki ng pinsala na dulot ng sunog. Ayon sa Pangulo, hindi pababayaan ang mga estudyante, mga guro at staff ng paaralan. Sisiguraduhin na magsimula kaagad ang clearing at rehabilitation ng eskwelahan para hindi maantala ang pag-aaral ng mga bata. Inutusan ng Pangulo ang DepEd na makipagtulungan sa Quezon City LGU at ibang ahensya ng gobyerno para mapabilis ang pagtugon sa immediate needs ng mga taga San Francisco High School. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang DPWH at DILG upang agarang tapusin ang assessment ng mga nasira at bibilisan din ang pag-repair sa mga nasunog na parte ng eskwelahan at tatanggalin ang mga nagkalat na debris. Gagamitin naman ang Quick Response Fund upang mas mapaigi pa ang mga repairs ng mga pasilidad ng nasabing building. Binigyan diin ng Pangulo na gawing prioridad ang kanyang direktiba. Siguruhin na hindi maaapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante habang inaayos ang gusali at tiyakin na magsimula ang building rehabilitation sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, napag-alamang nasa 3 million ang halaga ng pinsala na inabot ng 8 instructional classrooms at 12 ancillary rooms gaya ng library at faculty room. Nasa 640 students at 47 teachers naman ang naapektuhan. Naging mabilis naman ang tugon ng mga kinauukulan at na-relocate na ang mga apektadong klase sa ibang building. Nakapag-deliver na rin ng 600 armchairs, 7 orbit fans at drinking water dispensers para sa mga estudyante at teaching staff. Bukod dito ay nakapag-release na ng pondo para sa clean-up, clearing operations at immediate minor repairs ng gusali. Tumulong din ang Quezon City Government Engineering Office sa pag-inspect ng structural integrity at paglilinis ng gusali. In the meantime, mukha namang nakapag-adjust ng yung ating school administration. Nakapag-adjust sila, hindi sila nag-suspend ng klase, lipat-lipat lang. So now, we must look to reconstruction. Itong nasira. Kaya siguro we have to look at the other schools also. Natiyakin na at the very least, may magandang fuse box para hindi makapag-overload sa ating electrical system. But in the meantime, Public Works has already been, of course, I've already instructed the Public Works. Natignan nila, and what will it take, how soon can we rebuild it? In a way, it's an opportunity for us to upgrade the building. It's unfortunate that it had to be the cause. It had to have happened because of a fire. We just continue to make sure that children are able to attend class, that the teachers have what they want. Yung mga nasirang gamit, we'll replace it. Maayos na edukasyon at ligtas na mga paaralan. Ilan lamang yan sa mga nais makita ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbubukas ng pasukan ngayong 2025. Kaya binigyan ng direktiba ng Pangulo si PNP Chief General Nicolas Torre III na paghusayan ang mga paitingin ang police visibility sa palibot ng public at private schools sa buong bansa. Agar naman tumugon ang PNP Chief at nag-deploy ng mga pulis malapit sa mga school premises. Pinuntahan niya rin mismo ang ilang paaralan upang mapanatag ang mga guro, estudyante at mga magulang na manatiling ligtas ang lahat habang nasa eskwela. Nais ng Pangulo na masiguro ang mga magulang na safe and sound ang kanilang mga anak sa paaralan. Maging ang mga teacher at iba pang school staff ay makakaasa sa masinsinang pagbabantay ng ating kapulisan dahil pinangako ni General Torre ang mabilis na responde ng mga kapulisan sa mga tawag nila. Maaari na kayong dumulog sa emergency hotline 911 para sa agarang saklolo. Dahil sa isang tawag, action agad. The police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. It's not sufficient
that you are safe. You must feel safe. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of Chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. That's the only way that people will feel safe. At maaari na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Thank you, Yusek Claire. First question, Claire Pardilla, PTB4. Magandang umaga po, Yusek. Regarding pa rin po sa children's safety, what are PBBM's directives to the DPWH on flood control this rainy season? Sa DOST po at Pag-asa, ano po ang utos on strengthening early warning system at marching order po to ensure food security sa DA naman po? Thank you. Sinabi naman po at siniguro ni DPWH Secretary Bonoan na sinisimulan po nila ang pag-construct itong mga projects po para sa flood control at matagal na po kasi itong direktiba ng Pangulo. At marami na rin po sila nagawa at natapos ng mga proyekto para po maibsan ang problema sa baha. Nandito na po ang nagawa na po nila yung 2,339.73 square meter concrete slope protection sa kahabaan ng Bagak Mariveles Road in Batasan. And at the same time, sinabi rin po niya na nag-develop na rin po sila ng master plan for each of the 18 major river basins. So, kanya-kanya pong master plan po ito according to specific characteristics at ang pangangailangan ng bawat area. So, asahan po natin at maging lagi tayong handa sa pagbaha. Although, hindi natin masasabing 100% agad na mababawasan ang pagbaba sa ating bansa, pero patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng DPWH para po maibsan ang problema rito. Patungkol naman po sa DOST, ay meron po silang theme, meron po silang ni-launch, kahandaan sa bagyo at baha, solusyon sa ligtas na bayan. So, nagkaroon po ng kick-off celebrity FAW celebration, ang DOST, Pag-asa. Nire-launch nila ang National Hydromet Observing Network interactive platform at ang centralized alert system kung saan maaari pong makuha at ma-access ng ating kababayan ng critical weather advisories. At ang sabi naman din po ng DA, handa po sila sa food security, lalo-lalo na po na okay naman po ang supply ng ating bigas sa kasalukuyan. At maliban po dyan, pati po yung DSWD, sinabi po nila na handa rin po sila sa feeding program. At pati po ang DOH, handa po sila sa programa nila na Taob, Taktak, Tuyo, Takip at ang alas 4 kontra mosquito. Dahil sa panahon po ng tag-ulan, marami pong nagiging sakit dulot ng pagbaha. Maraming salamat, Clay. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. So nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, natanggal na po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force Gray List na nakapagbigay po ng mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon.
At sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang napakaganda pong economic outlook for 2025. So nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahil lang po sa nangyayari sa Senado. So ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin lamang po ang konstitusyon at ang rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. On the other, Yusek, sang-ayon po ba ang Malacanang sa panawagan ng business community na kailangan talagang bilisan na ang trial upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa? Muli ulitin natin, hindi po kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Pero kung yan po ang nakikita po ng mga nagnenegosyo, investors natin sa Pilipinas, eksperto sila sa mga ganitong bagay, kung ano ang mas makakabuti sa ekonomiya. Sa tandaan natin, ang sabi lamang po ng Pangulo, sundin ang konstitusyon at ang rule of law. So kung pagpapabilis sa impeachment trial, at yun na nakikita ng business sector, sana bigyan din po ito ng pansin ng Senado. Thank you, Yusek. Any more questions? Rich Bon Quevedo. Good morning po, Yusek. Balik lang po dun sa on the issue on the Middle East conflict. This Monday po, we had 18 OFWs that were repatriated from Dubai. They were supposed to go to Israel and Jordan for work. And they arrived po when the conflict intensified, like last Friday po, June 13. Is there a responsibility on the part po ba of, reaction lang po from the palace, is there a responsibility on the part of the Bureau of Immigration and the DMW and other related agencies na hindi na dapat sila pinatuloy as they were needed to be repatriated po since they were originally going to Israel and Jordan? Siguro po titignan natin ng masinsinan kung ano po ang nangyari dito dahil sabi nga po kanina ng Pangulo, yung repatriation po ay voluntary din po sa mga kababayan natin. So titignan po natin yung sitwasyon, may pagkukulang po ba ang Bureau of Immigration at napayagan at hindi po tayo agad-agad mahuhusga muna. Tignan po natin ang detalye. Thank you po, Yusek. Thank you, Rich Bon. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Any update po dun sa 17 local officials kung nakatawid na sila dun sa Jordan from Israel and kailan yung target na maibalik? Kasi Sa ngayon po, wala po akong update at maya-maya lamang po, tatry po natin makontak po si Secretary Kakdak kung ano pong pinaka-latest at ibibigay ko po sa inyo ang pinaka-detalye once na nakuha ko na po ang papel patungkol dito. Thank you, Mase. At bago tayo magtapos, kakulangan sa mga classrooms at iba pang aspeto sa sektor ng edukasyon, agarang aaksyonan. Sa isang podcast interview, ipinabatid ng Pangulo ang kanyang pagkagulat sa kasalukuyang estado ng edukasyon sa bansa. Ayon sa assessment na pinangungunahan ni Education Secretary Sani Angara, napag-alaman ang kabuuang extent ng kakulangan sa education sector. 160,000 classrooms ang kulang sa ating mga paaralan. Paano nangyari yon? Yan ang pagtatakang tanong ni Pangulong Marcos Jr. Kaya malaking katanungan kung ano talaga ang ginawa ng mga naunang namuno sa kagawaran. Malaki pa ang dapat punan upang mapaganda ang edukasyon sa bansa bilang hakbang. Binigyan ng direktiba ng Presidente ang DPWH na pabilisin ang pagpapagawa ng mga karagdagang classrooms. Sa usapin naman ng graduate readiness, inatasan ng Pangulo ang DepEd at iba pang sangay ng gobyerno na ayusin at pagbutihan pa ang K-12 curriculum. Ito'y para maihanda ang mga estudyante na graduate ng grade 12 kung sakaling nais nilang makapagtrabaho dito o sa ibang bansa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.